Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise his name. Praise Jehovah in the highest. All his angels praise proclaim. All his hosts together praise him. Sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, raiders, judges all. Praise his name, young men and maidens, stranger men and children small. Let them praise give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted far above the earth and sky. Magandang gabi mga kapatid. Sa linggo pong ito na mabuo po natin yung ating schedule, Monday, Wednesday, Friday, alas 8 po ng gabi. Ito po sa ating Facebook Live. Alam po nyo, yung sa paglilinis ko po sa aking sa library, na-discover ko yung mga lumang sword and shield, ano po, na noong pong mga dekada 90 hanggang 2017. Ito po ay nilathala at natapos po nung 2017. Marami po mga articles po doon na magaganda, bagamat wala naman po sa online, ano po. At nakakadiscover po ng marami pang mga pwedeng pag-aralan po sa ating Facebook Live. Recently po nagkaroon ng issues tungkol po sa kung sino dapat magbautismo. Actually, hindi po yan talagang pinanggalingan ng usapin na yun. Ang pinanggalingan po noon ay yung katanungan kung ang isang kapatid na nanggaling po sa isang institutional Church of Christ. Pag sinabi nating institutional, ito po yung mga Churches of Christ na sumusuporta sa mga human institution, katulad ng Bible College, etc. Sila rin po yung tumutulong sa mga nangangailangang hindi kapatid mula sa Church Treasury. Marami po sa mga kapatid na galing doon, nung mabatid nila na ito'y mali, sila yung pumunta sa atin. At minsan, nagkakaroon ng
problema dahil yung iba gusto bautismo sila muli. Dahil po sa kaisipan na sila binautismuhan ng isang mangangaral na galing dito sa mga kongregasyon na ito na may maling turo. Doon po nagkaroon ng masusing pag-aaral galing po sa banal na kasulatan. Dapat ba silang muling bautismuhan o hindi? Ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ito po yung mahalagang katanungan. Marami po mga Churches of Christ na may maling aral. Dahil hindi po sila centralized, tandaan po natin, ang mga Churches of Christ ay autonomous and independent from one another. Wala po silang centralized organization. Ano po? So ito po yung naging issue sa mga kapatid. Actually, hindi lang sa atin. Noong unang panahon sa US, yung nagkaroon po ng issue sa instrumental music, at nagkaroon ng division between sa mga Churches of Christ na gumagamit ng instrumental music at hindi gumagamit ng instrumental music. Later on, siyempre, may yung mga nasa kongregasyon na gumagamit ng panugtog. Marami sa kanilang nakita nila sa kailang pag-aaral. Mali yun. Hindi dapat gumamit ng panugtog sa pagsamba. So sila pumunta sa mga kongregasyon na hindi gumagamit ng panugtog. Ngayon, may dalawang klaseng kaisipan. Yung isang kaisipan, kailangan silang bautismo muli. Dahil ang nagbautismo sa kanila isang mangangaral na may taglay na maling aral. Yung kalawang kaisipan, depende kanya kung anong naituro sa kanila nung sila nabautismuhan. Kung ano naituro sa kanila ay ang dalisay ng ebanghelyo, ay hindi na dapat silang bautismo, kundi magsisi na lang dahil sa kanilang mga pinaniniwalaang mali. So, yung case-to-case basis, kung may naiturong mali sa kanila, then kailangan silang bautismuhan mali. So, yun ang ating gustong pag-aralan po sa gabing ito. Kaya, tingnan po natin. Unang-una, we need to realize that the way of salvation is not an ordinance of the church. Hindi po utos ng iglesia ito. Ang pagtuturo po ng kaligtasan ay hindi galing sa iglesia. Ito'y galing sa Panginoon. Ito'y utos ng Panginoon. Hindi ito utos ng iglesia. In other words, the Church of Christ did not, yung tungkol sa kaligtasan, did not originate from the Church of Christ. It originated from Christ, sa ating Panginoon. So nagturo nitong kaligtasan na itinuturo po natin. Si Kristo na ating Panginoon nag-utos kanyang mga apostol na umay sa buong sanglibutan at ipangaral ng ibangel sa lahat na latang nilalang ang sumasampalataya at mabautismo na yung maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya pero siya hindi galing sa Church of Christ, yung galing yun sa Panginoon. Tandaan po natin nung nating nakaraang pag-aaral ng Miyerkules, there is no such animal as a Church of Christ doctrine. Ang meron lamang aral ay ang ating Panginoon. So itong kaligtasan po ito ay hindi galing sa iglesia, kundi galing sa ating Panginoon. Pansinin po natin sa araw po ng Pentecost, ang kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Panginoon. So yung mga sumampalataya, nagsisi at nabautismuhan, sila nabautismo sa pangalan ng Panginoon in the authority of Christ. Hindi po sa authority ng iglesia. So ito'y galing po sa ating Panginoon. Kailangan nating unawain na yung mga mangangaral, sila'y lingkod lamang ng Panginoon. They are mere servants of Christ, through whom people may believe and obey the gospel. In other words, ito mga ngaral, ito yung mga lingkod ng Diyos na kung saan ang mga tao ay maaaring pag-ipinangaral pag-ibanghelyo ng mga mangaral na ito, sila yung sumampalataya, magsisi at mabautismuhan. So sila, they are mere servants. Hindi po sila, wala silang authority na magligtas. Sila lingkod lamang ng Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, at atin pong babasahin, ito ang ating mababasa. Ito pong chapter 3 ay sinasabi ni Pablo na hindi dapat itaas ang mga mangaral tulad ng ginagawa nila sa Korinto.
Sa 1 Corinthians 3:5, nasabi sa atin, who then is Paul and who is Apollo? But ministers or servants through whom you believed, as the Lord gave to each one. Kung sa ibang salin, they are mere servant. Sila lingkod lamang ng Panginoon. Wala silang otoridad sa kanilang sarili. Sila lingkod lamang ng Panginoon. Na sa pamagitan nila, ang Ebanghelyo ay may papangaral at ang mga tao ay maaaring sumunod sa Ebanghelyo. In other words, ang mga mangaral, they are mere servants. Sila lingkod lamang ng Panginoon. Hindi sila nagliligtas. In other words, ang kaligtasan hindi nakasalalay sa mga mangaral. Saan ito nakasalalay? Sa Ebanghelyo. Kung itinuturo natin ang Ebanghelyo, at ang mga tao po ay sumampalataya at sumunod, sila naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo at hindi ng mangaral. In other words, ang mangaral, wala siyang kaugnayan sa kaligtasan ng inaaralan niya. So Romans chapter 1 verse 16, maliwanag po sa atin yan. Ano ang tanging kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan? Ano yung tanging kapangyarihan niya? Ebanghelyo lang. Wala yung mangaral. Ang mangaral, hindi siya ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas, kundi ang Ebanghelyo. Dito po. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So it is the power of God to salvation. It is the only power of God. Wala yung ibang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas, kundi sa pamagitan ng Ebanghelyo. So saan tayo nililigtas? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Na ito yung sinabi ni Pablo na ito ay katotohanan si Kristo na namatay, na ilibing at nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. So, the power of salvation is in the gospel, not in the preacher. The preacher has nothing to do with the salvation of the one he's preaching to. So, walang kaugnayan ng mangaral sa kaligtasan ng inaaralan niya. Ano nagliligtas doon? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dapat maliwanag sa atin yun. Hindi po, pagka sinabi natin, nabautismo silang liberal ng mangaral. O parang sinasabi natin, yung mangaral ay may kaugnayan sa kaligtasan ng binabautismo. Actually, wala. Dahil ang kapangyarihan ng kaligtasan ay nasa ating Panginoon, hindi sa mangaral. Ngayon, pagka sino man ay nakinig sa Ebanghelyo at siya'y sumunod, siya'y maliligtas. Regardless kung sino nagturo sa kanya. In other words, kahit yung nagturo sa kanya ay ipokrito. Pag itinuro ang Ebanghelyo ng ipokritong yun, at yung tao ay sumampalataya at sumunod, maliligtas pa rin yung tao. Kahit ang mangaral ay kung nagkukunwari lang, at siya'y nangangaral lang dahil sa pera, kung ipinangalan yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, at yung nakinig ay naniwala at sumunod sa Ebanghelyo, maliligtas pa rin yung tao yun. Dahil ang nagliligtas ay ang Ebanghelyo at hindi ang ating Panginoon. Tingnan po niya sa Philippians chapter 1. Nung si Apostle Paul ay nakulong, lumakas ang loob ng mga kapatid na mangaral sapagkat ang ating si Apostle Paul ay nakakulong. Pero sabi ni Apostle Pablo, may kanya-kanya silang motibo. Yung mga lumakas ang loob na yun, na ipangaral ang Ebanghelyo. Ano? Basahin po natin. Sabi po ni Pablo nung sinakakulong sa Philippi, sa Rome, di Philippi, excuse me. Sabi niya, sa verse 12, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. In other words, yung kanyang pagkakulong ay naging dahilan para lumaganap ang Ebanghelyo kanya. So that it has become evident to all the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ, and most of the brethren in the Lord having become confident by my chains
are much more bold to speak the word without fear. So, ang tinuturo dito ay katotohanan. Maliwanag po sa binasa natin, ano po? Hindi po siya nagtuturo na maling aral. Katotohanan lang ang kailang itinuturo. Sabi dito, are much more bold to speak the word without fear. So, anong pinapangaral nila? Ang salita ng Diyos. Pero meron sila ibang motibo. Some indeed preach Christ from envy and strife. Dahil sa pagkaingit at pagtatalo-talo kanya, etc. And some also from goodwill. Ito malinis na kalooban kanya. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. Para sabi niya, hindi sila talagang sincere sa pangangaral ng Ebanghelyo, kundi para ako'y pasakitan lang na ako'y nakabilanggo. Para bagang sabi, si Pablo nakakulong tayo naman. Ganyan. Pagkatapos yung iba naman, but the latter out of love, knowing the time appointed for the defense of the gospel. Yung iba naman sa pagmamahal dahil alam nila na ako ang tinalaga para sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Ganyan. So dahil wala na ako, sila ngayon na nangangaral. Out of goodwill, out of love. Ganyan. Ngayon, sabi dito sa verse 18, well then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and will rejoice. Ano yung ibig sabihin ni Pablo? Kahit nang nangangaral ay hindi sincere sa kanyang pangangaral, kung ay pinapangaral ay si Kristo or metonymy, ang kanyang Ebanghelyo, o kaya ang isang taong mangaral ay sincere na pinapangaral ng ating Panginoon o ang kanyang Ebanghelyo, si Pablo nagagalak. Bakit? Dahil kung yung mangaral ay hindi sincere pero pinapangaral ng Ebanghelyo at may mga taniwala at sumunod, maliligtas sa mga tao yun, ganyan. So regardless kaya kung anong motibo ng isang mangaral, kung pinapangaral niya yung katotohanan, maliligtas pa rin yung tao yun, ganyan. So, yung mangangaral, walang kaugnay sa kaligtasan ng kanyang inaaralan. Dahil magliligtas doon sa taong yon ay ang katotohanan. Ngayon, katanungan. So, how about? So, pag when someone hears of the gospel from a liberal preacher, pero yung pinangaral pong Ebanghelyo, what did he hear? Ano nga pakinggan niya? Yung Ebanghelyo. Meron bang pagkakaiba dahil liberal preacher yung nangaral ng Ebanghelyo sa kanya? Wala. Ano pakinggan niya? Yung Ebanghelyo. Paano kung siya sumunod sa Ebanghelyong ipinangaral ng isang liberal preacher? Doon siya sumunod. Anong sinunod niya? Yung liberal preacher o ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo, di ba? Sumunod sa Ebanghelyo, sumunod sa ating Panginoon. Pag nangyari yon, siya po'y daragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang universal church, at hindi sa anumang local church. Tandaan po natin, si Kristo ay hindi nagdaragdag ng sinaman sa isang local church. Ang kanyang pagdaragdag ay sa pangkalahatang iglesia, sa universal church, sa mga bilang ng mga taong tunay na sumunod sa Ebanghelyo. So yung makikita na, kahit sino po'y nangaral ng Ebanghelyo sa iyo, kung Ebanghelyo yung pinangaral niya, at sumunod ka, maliligtas ka pa rin. Yun ang ibig sabihin ng ang Ebanghelyo kapangyarihan Diyos sa kaliligtas ng sino mang sumasampalataya kanya. Ang Panginoon, hindi siya nagdaragdag ng sino mang sa isang local church. Ang local church membership is determined by the local church. Ang nagdaragdag ng mga tao sa local church ay local church. Ang pagkais tunay na sumampalataya at nabautismo ay kidaragdag ng Panginoon sa kanyang sa pangkalatang iglesia yung bilang ng mga taong naligtas ng Ebanghelyo. Pero hindi ka dinaragdag ng Panginoon sa isang particular na local church. Ang mga kapatid sa local church na yon ang may kapangyarihan kung tatanggapin ka o hindi. Tignan po ninyo, even if someone has been scripturally baptized, a local church of Christ could refuse fellowship. Kahit tunay pa yung pagkabautismo, pwede ka hindi tanggapin ng isang local church. If they believe that you are not a Christian. Kung hindi sila tiyak na Kristiyano ka, at hindi sila tiyak na talaga sumunod ka sa Ebanghelyo, they can refuse you from the fellowship. Tingnan po yung si Apostle Paul.
Si Apostle Paul ay tunay na nabautismuhan. Siya'y nagpakitang Panginoon sa kanya sa daan ng Damascus. Pero nung siya'y pumunta sa Jerusalem at gusto niya makisama sa mga alagad, hindi siya tinanggap. Dahil sa paniniwala na hindi siya alagad. Basahin po natin. And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples. So, gusto sumunod sa makisama sa mga alagad. But they were all afraid of him. Bakit? Eh, dati sa buha pati ng Kristiyano eh. And did not believe that this was a disciple. Hindi siya naniniwala siya alagad ng Panginoon. Kailangan po ng isang patunay o patotoo ni Barnabas. But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. So tinanggap siya. Nung may nagpatotoo na siya isang talagang tunay na Kristiyano. Or they can refuse fellowship to someone who is proven to be unfaithful, or someone who is proven to be a false teacher. Pag kay false teacher, pag kay hindi tapat, pwede kang hindi tanggapin ng sa local church. So, pwede kang tanggalin mula sa fellowship ng local church na yun. Pero tandaan po natin, Christ does not add anyone to any local church of Christ. Hindi na nagdag tayo sa mga sa kanyang universal church. So, ang point po natin dito, yung mga ngaral, walang kaunayan sa yung kaligtasan. Yung Ebanghelyo ang nagliligtas sa atin. Ang tao ay walang kaunayan sa kaligtasan ng sino man. Ang nagliligtas ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Manumalang po sa Biblia. Ngayon, nung tao iba'y nabautismuhan, alam ba natin ang lahat ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya? Hindi. Ang alam mo lang ay yung mga bagay na dapat mong gawin para kayo maligtas. Di ba? Alam po ba natin ang lahat ng mga issue sa may iba't ibang mga iglesia? Hindi rin. Ang alam lang natin yung bahagi ng Ebanghelyo na nagtuturo sa atin kung paano tayo magiging isang Kristiyano at maligtas sa ating mga pagkakasala. Yun lang alam natin. Wala natin ibang alam. Ngayon, dahil kinakailangan tayo maging kaanib sa isang local church, maaaring isang kapatid ay sumali sa isang independent Christian church. Dahil sa Pilipinas, ang pamagat dyan ay Church of Christ Day. O kaya, dahil ang nangaral sa kanya po ay isang institutional preacher, siya isasama doon sa institutional Church of Christ. O minsan, tinatawag nating liberal, hindi pa nila alam yung mga iba-ibang maling aral ng mga grupong yon. Kasi ba yung independent Christian church o tinatawag yung Church of Christ, ang itinuturo nilang Ebanghelyo in most cases ay yung Ebanghelyo. Katulad ng itinuturo natin. In most cases, hindi man nila ituturo tungkol sa instrumental music. Hindi man nila ituturo yan. Ituturo lang nila kung paano ang tao ay maliligtas mula sa kanyang kasalanan, katulad ng ating pangangarap. Gayun din po yung mga tinatawag nating institutional churches of Christ na naniniwala na ang local church ay maaaring tumulong sa mga nangangailangan di Kristiyano. Pag nangangaral po yung mga ngaral na kaanib ng ganong mga churches of Christ, hindi man nila itinuturo yung issue ng church benevolence. Hindi man nila itinuturo yung issue ng sponsoring church. Hindi man itinuturo. Actually, hindi nila tinuturo. Kaya nga pagkikipag-usap tayo sa kanila, sa mga miyembro doon, hindi man nila alam yung issue na yon. Ang alam lang nila, mayroong antis o antis kanila, pero yung particular, hindi nila alam. So, paano kung itinuro lang nila yung Ebanghelyo? Hindi man nila itinuro yung mga issue na yon. At sumunod yung kapatid. Doon sa Ebanghelyo tinuro sa kanya. Hindi mapapatawad siya sa kasalanan. Kaya lang, pag siya umanib doon sa kongregasyon na yon, may maling aral, ibang usapan na yun. Sa ngayon ay nagkakasala na dahil siya sumusunod sa maling aral. Paano yung kapatid na yun ay nakita niya sa kanyang pag-aaral na yung mga bagay na ito ay mali at siya umalis. At siya naghanap ng isang
kongregasyon na nagtuturo ng tama. Ano ang mali sa kanya? Yung bautismo niya o yung aral na nakita niya pagkatapos niyang mabautismohan? Walang mali sa bautismo niya. Ang mali ay yung mga maling aral na nakita niya at pinaniwalaan pagkatapos niya mabautismohan. Yun ang dapat natin bigyan pansin. So kung mali sa bautismo niya, bakit siya mababautismohan muli? Ang sabi nga ng mga Amerikano, if it ain't broke, don't fix it. Kung hindi naman sisira, ba't mo siya ayusin? Kung walang mali sa bautismo niya, bakit kailangan natin aayusin yun? Ang mali niya ay yung mga aral na nakita niya doon sa kongregasyon na kung saan siya naging kaanib. Kaya pag alis niya doon, pag nakita niya mali, aalis siya doon, definitely, kung siya sincere sa kanyang pananampalataya. Kasi, pag tinanggap natin ang mali, ito yung kasalanan. Kapag kang isang Kristiyano nagkasala, siya ba'y kailangan bautismon muli? Hindi na. Minsan lang naman ang bautismo, di ba? Hindi. Pareho rin yan sa isang tao na tama ang kanyang pagsunod sa Ebanghelyo. So, naging Kristiyano siya. Pero afterwards, siya po ay tinanggap niya yung mali ng kongregasyon na kung saan sila naging kaanib. Kailangan ba siyang bautismon muli? Hindi. Kailangan lang siya magsisi. We just need to repent of those errors. Yes, no need to be baptized again. Dahil sinabautismo na tama naman ang bautismo niya. Yun ang dapat natin bigyan pansin. However, ito naman po ang kabila. It may happen that when someone preached to a person, it was not only the gospel that was preached, I believe, but errors as well. So halimbawa ngayon, yung preacher ng isang independent Christian church, yung tinatawag na Church of Christ minsan, itunuro niya ngayon ang Ebanghelyo, pagkatapos itunuro rin niya na kailangan kang gumamit ng panugtong sa pagsamba bago nabautismo yung tao. Tanong, pakunta na sa lutsod, sumunod ba siya sa, ano bang pinaniniwalaan niya? Ebanghelyo lang, hindi. Ebanghelyo na nadagdagan. Dahil ang paggamit ng instrumental music sa pagsamba, hindi bahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. In other words, nakatanggap siya ng maling aral. Na ang panugtog sa pagsamba ay tama, scriptural. Ngayon, paano kung siya ang isang institutional preacher? Nung siya nangangaral sa isang tao, hindi lamang Ebanghelyo pinangalan niya, kundi naituro din niya na kailangan na pwedeng tulungan ang mga hindi Kristiyano mula sa kabangyaman ng iglesia. O naituro niya na ang pagtulong ng isang Church of Christ mula sa kanyang kabangyaman sa isang Bible college ay tama. Hindi Ebanghelyo ang itinuro niya, kundi Ebanghelyo na dagdagan ng maling aral. In other words, adulterated gospel. Hindi Ebanghelyo lang itinuro doon, may itinuro siyang mali. Sabay sumunod sa Ebanghelyo? Hindi. Siya sumunod sa isang nadagdagan na Ebanghelyo. Ibang usapan yun. Hindi siya naging Kristiyano pagka gano'n dahil tumanggap siya ng maling aral. May mga denomination na ang bautismo ay para sa kaliligtas ng tao. Pero meron silang itinuturo na maliban pa sa Ebanghelyo. Halimbawa, yung Seventh-day Adventist Church. Itinuturo niya na kailangan sumunod sa Ten Commandments. Kahit nang sinasabi nilang bautismo para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, hindi pa rin Ebanghelyo sinunod pagka gano'n, di ba? Dahil sumunod ka sa maling katuruan na kailangan mo sumunod sa 10 kautusan kasama ng pangingili ng 7 araw, hindi Ebanghelyo lang ipinangaral mo. Dinagdagan mo yung Ebanghelyo. So, hindi ka sumunod, naniwala sa Ebanghelyo. Magka nabautisman ka sa ganung context, hindi ka nabautisman sa tamang paraan. Hindi ka pa naging Kristiyano. So, kailangan kang mabautismuhan sa tamang bautismo. Nakikita po niyo yung point, mga batid. Pero kung Ebanghelyo lamang ang itinuro sa iyo at wala ng karagdagan,
Kahit sino pang nangaral sa iyo, hindi kayo maliligtas. Dahil hindi yung mga aral na magliligtas sa iyo, kundi yung mensahe ng Ebanghelyo ang magliligtas sa iyo. Kaya dito po, umiikot yung issue ng pwede bang magbautismo yung hindi Kristiyano, pwede magbautismo ba? Ang totoo niyan, hindi natin ginagawa yon. Kahit kami, hindi namin ginagawa yon. Hindi namin pinapayagan ng babae mabautismohan. Bakit pupunta tayo sa ganung issue? Dahil doon sa punto na ang nagbabautismo ay walang kaunan sa kaligtasan ng binabautismohan. Yan ang totoo. Dahil hindi natin malalaman kung anong nasa puso ng nagbabautismo sa atin. Sigurado ba tayong tapat ng Kristiyano yun? Hindi. Pero pagka ikay naniwala sa Ebanghelyo, kahit ano po nasa puso ng nagbautismo sa iyo, malilitas ka pa rin dahil ang bautismo nagliligtas sa atin. Hindi yung tao nagbautismo sa atin o yung tao nangaral ng Ebanghelyo sa atin. Dahil ang tagapagligtas natin, hindi tao, kundi ang ating Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dapat maliwanag sa atin yun. Actually, wala kami itinuturong bagong aral. Tulad ng allegation ng iba. Wala. Ang itinuturo natin ng Ebanghelyo ang nagliligtas sa atin, hindi tao. Yun ang aral, di ba? Yun ang totoo. Kaya lang, ipipilit natin, wala naman ngayong problema kung sasabihin na Kristiyano magbabautismo. Wala tayong problema doon. Totoo naman yun. Pwede naman magbabautismo isang Kristiyano, di ba? Ano sino magbabawal doon? Wala namang mali doon. Kaya lang, kailangan nating unawain na yung mabaptizer, walang kaugnayan sa kaligtasan na binabautismo niya. Period. Ngayon, yung iba, para masagot yun, paano nga niya kung di Kristiyano? Kung ganun pala nga niya, kahit di Kristiyano magbabautismo, kahit ba yung magbabautismo, hindi namin tinuturo yun eh. Hindi nga namin ginagawa yun eh. Kung meron man nangyari ngayon, very rare. Very rare circumstance. Wala, pero hindi yung practice ng sinumang Church of Christ. Walang ganon. Ako, 65 years old, 64 ako noon. Nabaptismo 19 years old. So, 40 plus years na ako nangangaral at naging Kristiyano. Wala pa akong nakitang ganon sa buhay ko. At di namin papayagan yun. Bakit? Wala ba tayong isip? Nangaral tayo, tapos ibibigyan mo sa pari, baptismo niya yung naralan mo. Anong klase yun? That's, kumbaga, you do not have common sense pagka gano'n. Hindi natin ginagawa yan. Pagkikita natin, ang Biblia does not require that a person needs to know all about the Bible to be baptized. Hindi require ng vision eh. Imposible yun. Tayo nga, matagal na tayong Kristiyano, hindi pa natin alam lahat ng banal tungkol sa Biblia. Pinag-aaralan pa rin natin hanggang ngayon. Kaya nga sa Bagong Tipan, may nababautisman sa isang araw. Dahil kailangan lang namang nilang ituro ay yung sinabi ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa Ebanghelyo at mabautis, maliligtas. Yun lang naman ituturo para ang tao po pag sumunod sa siya, maliligtas. Sa Matthew 28, verse 19, go make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Saan nang galing ang otoridad ng bautismo? Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Di ba nagbabaptize ay may otoridad? Wala. Sa lingkod lamang ng Diyos para mailabog yung tao at maligtas. Pero wala siyang otoridad. Saan natin mababasa yun? Para tayo naniniwala sa Roman Catholic Church that you need to be ordained in order to baptize. Pag hindi ka ordained, you cannot baptize. Parang gano'n ang tinuturo natin pagka gano'n. Walang kaunahan ng tao sa kaligtasan. Tandaan natin yun. Ang Ebanghelyo ang tagapagkaligtasan natin. Ngayon, pagka naging Kristiyano ka na, may ibang turo din yun. Yung unang turo para maging Kristiyano ka, yung pangalang turo, bahagi ng Ebanghelyo, ay paano ka mananatiling Kristiyano. Yung sa Matthew chapter 28, verse 20. Yung dalawang katuruan na yun ay bahagi sa Ebanghelyo ng Panginoon o sa doktrina ng ating Panginoon. Wala pa tayong nabautismo na wala akong alam eh. Ang alam ko lang gusto kong maligtas. At ginawa ko lang yung dapat kong gawin
para patawarin ng Diyos ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya, kung i-require po natin na yung lahat naman nanggaling, mga kapatid, na nanggaling sa mga liberal Churches of Christ, ay kailangan muling mabautismuhan. Tandaan po natin, it is impossible sa isang tao na wala pang alam sa Biblia na malalaman niya ang lahat ng issue sa Biblia. Imposible yun. Kaya ang alam lang natin ay gusto nating maligtas. Noong ako ba'y nabautismuhan? Alam ko ba yung liberalism? Wala. Alam ko ba yung issue na ang iglesia mula sa kanyang kabangyaman ay maaaring tumulong sa dikot? Well, hindi ko alam. Kailan ko nalaman yun? Pagkatapos ko mabautismuhan. Dahil dalawang bahagi ng katunuan yan. Paano ka maging Kristiyano? At paano ka mananatiling Kristiyano? Dito sa pangalang bahagi natin malalaman yung lahat ng mga yan. Yung doon sa unang bahagi, di natin alam yan. So, paano natin malalaman ngayon na yung nagbautismo sa atin ay talagang tunay ng Kristiyano? Hindi natin alam yun. Magiging imposible po yun. Dahil wala namang tao nakakaalam at nakakatiyak sa kaisipan ng isang tao. So, paano natin malalaman na yung pananampalataya na nagbautismo sa atin ay tunay o hindi? Paano kung nagkukunwari lang siya? So, hindi ka maliligtas. Eh, paano ka ngayon maliligtas? Hindi ganon. Ang Ebanghelyo ang magliligtas sa atin, hindi yung tao. So, yun ang dapat nating iisipin. Kasi kung ganon, sabi ka na, gagawa ka ng lista mula ngayon hanggang doon, babalik ka sa mga apostol. Natiyakin mo yung nagbautismo sa iyo ay Kristiyano. Hindi natin alam yun. Pag naputol yung linya na yan, patay ka na, hindi ka na Kristiyano. Imposible yun. Hindi yung tinuturo ng Biblia. Yung mga, kung dapat natin isipin, yung nagtuturo na kinakailangan Kristiyano magbautismo, sila nagtuturo ng bagong aral. Hindi kami. Yan ang tinuturo namin ng Ebanghelyo magliligtas, hindi yung nangangaral o hindi nagbautismo. Yan ang tinuturo sa Biblia, di ba? Ito po ay isang dapat na masusing pag-aaral bago tayo magkaroon ng issue kung sinong tatanggapin mo hindi. Itong masusing pag-aaral sa Bible Authority. Paano i-apply Bible Authority? Wala naman tayo mababasa ng halimbawa. Marami tayong hindi mababasa ng halimbawa na ginagawa natin. Wala man tayong mababasa ng halimbawa ng church building sa Biblia. Ba't ginagawa natin? Meron bang word for word kailangan church building? Wala. Ba't meron tayong church building? Wala man tayong mababasang song leader sa Biblia. Ba't meron tayong song leader? So, pag ganun ang reasoning mo, marami kang bagay na ginagawa na hindi mo dapat gawin. Na wala kang mababasa ng halimbawa na mababasa sa Biblia. Di ba? Kailangan po natin dito hindi mababaw na pag-aaral. Kailangan natin ng masusi at open-minded na pag-aaral. Ngayon, tandaan po nyo, pag hindi nyo tinanggap yung iba dahil sa paniniwalang kailangan Kristiyano nagbabautismo, baka nagkakasala tayo sa Diyos. Ipinipilit natin isang bagay na hindi tinuturo ng Panginoon. So, ang dapat na pag-aralan natin mabuti bago natin isip, hindi tatanggapin yung tao na yan kasi nagtuturo siya ng ganyan. Baka nagkakasala tayo pagka gano'n. Kaya mag-ingat po tayo. So, ibig sabihin yan, case-to-case basis yan. Kailangan natin tanungin yung kapatid, paano ka nabautismo ka? Ano bang tinuro sa'yo? Pag may pumunta sa ating kapatid, nag-aaral sa ibang kongregasyon, tanungin natin siya, paano ka nabautismo ka? Anong tinuro sa'yo? Hindi natin sasabi, sino nangaral sa'yo? Hindi yun eh. Anong itinuro sa'yo? Bago ka nabaptize. Kapag sinabi niya ganito ngayon, tama naman, tanggapin natin siya. Kasi sumunod naman siya sa Ebanghelyo. Yun po ang dapat natin bigyang emphasis. Ano po? Bago tayo mag-isip kung sino ang tatanggapin natin, hindi natin tatanggapin. O napakasindi ng ating pananaw sa ganyan.
baka tayo po ay hindi naman sumusunod sa Ebanghelyo pagka gano'n. Di ba? So pag itinuro po sa atin ng dalisay na Ebanghelyo, kahit sino pa nagturo sa atin, ay kayo maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay nasa Ebanghelyo, hindi sa tao. Itinuro mo sa kanya ang dalisay na Ebanghelyo, na si Kristo namatay, na nabing at tabuhin maguli. Itinuro mo sa kanya ang tungkol sa kaharian ng Diyos at ang otoridad ng ating Panginoon. Pag yun ang itinuro sa isang tao, sa sumunod sa Ebanghelyo. Anong pagkakaiba, halimbawa, kung tinuro ng turo sa kay liberal na mga karal, pero tinuro sa kanya yung Mark 16:16, Acts 2:38, 1 Peter chapter 3 verse 21, Romans chapter 10 verse 10. Anong pagkakaiba noon doon sa mga taong sumunod sa Ebanghelyo sa Bagong Tipan? Anong pagkakaiba nila? Sila ba'y sumunod sa ibang Ebanghelyo? O sila'y sumunod sa purong Ebanghelyo? Doon tayo mag-concentrate. Doon ang tanungin natin. Yung bang nagbabautismo ay mag-iiba ng mensahe? Kung ang nagbautismo sa iyo ay Liberal Church of Christ, pero tinuro niya yung mensahe ng Ebanghelyo, mag-iiba ba yung mensahe ng Ebanghelyo? Hindi. Pag nagtatanim tayo ng palay, mahalaga ba kung sino nagtanim? Hindi. Kahit sino nagtanim ng palay pa rin tutubo. Nasa binhi yun, nasa nagtatanim. Kahit magsasaka o di magsasakay nagtanim, pag tinanim yung palay, at mayroong tubig, at mayroong matabang lupa, at mayroong araw, tutubo yun. Hindi ba ang Ebanghelyo ay binhi ng kaharian? Di ba? Binhi ng kaharian. Pagka ang turo natin, ganyan, baptizers, kailangan ganun nga mo. Para tayo Roman Catholic Church. Yung clergy, yung mga pare, lamang ang may karapatan magbautismo niya. Yung layman, wala. Parang ganun yun. Samantalang ang kapangyarihan ay wala sa mga ngaral, wala sa nagbabautismo, kundi sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kami po, hindi namin binibigyan pansin ng ganyan. Kaya nga lumabas lang yan, dahil may nagturo na sabi niya, kung galing sa liberal, kailangan sa mabautismo muli. Siyempre magre-react ka. Hindi Ang Ebanghelyo mga nagliligtas, hindi mga ngaral. Ganyan nangyari, ganyan ang galing yan. Hindi na galing sa amin yan. Narinig lang namin, so kailangan mag-react ka lang. May nagpipilit na ganun eh. So, anong gagawin na? Alam, pabayaan mo. Para pinipilit mo isang bagay, kailangan sa mabautismo muli para maging tiyak tayo na siya ligtas. Hindi ka nagiging katiyakan ng kaligtasan niya. Ang katiyakan ng kaligtasan ay kung siya'y tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, hindi. Wala kang kinahalaman doon. Ang nag-uusap lang dyan, yung tao tsaka ang Diyos. Kung sumunod siya sa Ebanghelyo, at siya nabautismo sa ganung paniniwala, niligtas siya ng Diyos. Hindi tayo ang magliligtas sa Kanya. Kaya ako po pinibigyan din yan, siya nagkakaroon na po ng problema ng pagkikisama eh. Meron na rin mga akusasyon, hindi naman totoo. Huwag sa'yo ganon. We have to be open-minded, pag-aralan natin. Huwag tayong magkaroon ng emotional response sa ganyan. It has to be objective. Pwede naman natin magkaroon sa maayos na paraan. Hindi naman palaging nagkakaroon ng pag-aaway, pagka ganon, di ba? Pagka hindi tayo marunong kumontrol sa ating hindi tama ang ginagawa po natin. Paano kung yung tao yun na naging kahanib sa isang liberal or Church of Christ, na-realize niya na mali pala ito. Kaalis ako dito kanya. Tapos, pupunta sa atin. Ang gagawin natin, tatanungin natin siya. Ano bang pangyayari sa iyong pagiging Kristiyano?
Ano bang itinuro sa'yo? Pag tamang sagot niya, tatanggapin mo yon. Paano naman kung pumunta sa atin yung taong yun at sabing nagdududa ako sa aking bautismo kanya? Bakit? Kasi ang nangaral sa akin ganito. Kung meron siyang pagdududa, kailangan natin siyang mabautismohan. Dahil kung meron siyang pagdududa, ay hindi tunay na pananampalataya yun. Kung kailangan nating tanungin yung detalye ng kanyang paano siya naging Kristiyano, obligasyon ng local church bago mo tanggapin. Marami pa mga kapatid na nagpunta sa amin na galing sa liberal. Ganun lang namin sila. Ano bang, paano ka nabautismohan? Anong itinunong sa'yo? Pag tama yung sagot niya, tanggapin mo. Kasi sumunod naman sa Ebanghelyo. Ano bang pagkakaiba kung sino nagturo sa katotohanan? Ang katotohanan, kahit sino pa nagsabi. Katotohanan pa rin yun. Hindi nagbabago yun. Ang katotohanan, hindi nakasalalay kung sino nangangaral. Hindi nakasalalay sa katotohanan. Yun ang maliwanag po doon. Kahit na sabihin pa natin Church of Christ, mangangaral lang, gospel preacher yan. Member ng Church of Christ na nga, pag maling turo niya, mali pa rin yun. Hindi katotohanan yun. Hindi yung basihan ako yung member ng Church of Christ. Tama ang tinuturo. O, dapat to, tama. Paano kung mali tinuro mo? Kahit member ka pa ng Church of Christ. Ikaw ba'y nagtuturo ng tama? Hindi. So, ang katotohanan ay walang basihan sa nagtuturo. Ang katotohanan, kay katotohanan kung ito tinuturo ng Biblia. Yun ang totoo doon, mga kapatid. So, wala natin pwedeng atulan ng isang tao. Dahil nga binautismo lang siya ng liberal, ay, mali na yung bautismo mo. Sabi ni Kristo, kailangan tayong humatol na isang matuwid na paghatol. Hindi yung magkakaroon tayo kagad ng judgment. Hindi naman natin sinasaliksik yung mga katibayan ng isang tao na lumalapit sa atin. May galing na nakita niya mali yung sinamahan niya nung siya ay nabautismohan. Tandaan po natin, sa mga denominasyon, wala nagtuturo ng tama. Puro maling tinuturo niya. Otherwise, kasama natin sila kung nagtuturo sila ng tama. Kapag ang isang tao galing sa denominasyon, kailangan natin bautismuhan. Bakit? Maling ebanghelyo tinanggap niya, definitely. Kung naniniwala siya ng faith only, hindi mo siya babautismuhan. Parang siya naniniwala sa infant baptism, hindi siya babautismuhan. Kung naniniwala siya sa kailangan sumunod sa Ten Commandments, hindi mo siya babautismuhan. Dahil hindi sila nagtuturo ng tunay na ebanghelyo sa mga denominasyon. Kaya hindi tayo natatakot na may mga Kristiyano sa mga denominasyon. Wala. Dahil ang tinuturo nila hindi yung tunay na ebanghelyo, kapatid. Itong makikita natin. Pag pinwersa natin, ang isang kapatid na sa kanyang kaisipan ay tunay na bautismo kanya sinunod o tunay na ebanghelyo kanya sinunod. Hindi kaya tayo nagkakasala, no? Ano ngayon ang gagawin ng tao yun sa kanyang paniniwala ay susunod sa tunay na ebanghelyo? Tapos sabi, hindi, kailangan bautismo muli. Bakit? Kasi binaptize ka ng liberal. Eh, sinunod po kayo, tunay na ebanghelyo kanya. Kaya nga po yun ang dapat natin tignan. Pagka nagre-require tayo, kailangan ganito nagbaptize. Meron kaugnayan yung tao sa kaligtasan ng tao. Kasi kung hindi ganun na nagbaptize, hindi maliligtas yung tao. So, ginagay natin ng tao ngayon na may bahagi sa kaligtasan, wala. Lahat ng mga ngaral, lahat ng mga nagbabautismo ay lingkod lamang ng Diyos. Upang asin ng mga tao maligtas sa pagsunod ng ebanghelyo. Lingkod lamang sila. Wala silang anuman. Ang nagdaragdag ay ang Diyos. Huwag natin ilagay ating sarili sa isang katayuan, hindi ganun ang ating katayuan. Baka instead na tayo po ay nakasisiguradong sa ating ginagawa, baka pa tayo nagiging dahilan na yung tao hindi maliligtas. Ano kung ganun kanya,
Kung pinipilit niya, hindi, huwag na lang, ganyan. Akala ko pa naman kanya, sumunod na ako sa tunay ebanghelyo, ano bang gagawin ko? Uulitin ko yung ginawa ko, kanya. Tama naman yung ginawa ko, wala namang mali, kanya. Ba't mo uulitin? So, yung punto natin yan. Ang point lang, ang totoong sinasabi ng Biblia, ang sinamang tao ay walang kaugnayan sa kaligtasan ng ibang tao. Ang sapagkat ang nagliligtas ay ang Diyos, ang ating Panginoon, sa pamagitan ng Ebanghelyo, hindi tao. Tandaan natin yun ang issue dyan, kahit ano pang sabihin natin. Pipilit niya, pwede ba magbaptismo ba? Pwede ba magbaptismo ganon? Wala namang gumagawa ng ganyan. Kaya kung pipilit mo talaga ng sapilitan, sige, nagbaptismo ba? Para mailubog yung tao. Hindi pa maliligtas yung tao? Sabihin natin nagkasaling babae. Hindi mo maliligtas yung tao? Hindi, kasi babae nagbaptismo. Hindi sinasabi natin ng tao may kaugnayan sa kaligtasan ng ibang tao. O sige, sabihin natin si Alexander Campbell sa Restoration Movement. Pinayagan niya, nagbaptize siya. Sige, nagkasala na yung baptist na nagbaptismo. Si Alexander Campbell hindi maliligtas dahil binautismo sa isang baptist na ang kanyang paniniwala ay sa tunay na ebanghelyo. So sinasabi natin ng tao may kaugnayan sa kaligtasan ng ibang tao. Saan natin mababasa sa Biblia? Ang mababasa na sa Biblia, magliligtas ay ang ating Panginoon sa pamagitan ng ebanghelyo. Period. Ang mababasa natin yung mga mangaral ay lingkod lamang ng Diyos. Wala silang kaugnayan sa kaligtasan ng sino man. Bakit? Sino ba nagdaragdag? Hindi ba ang Diyos? Sa 1 Corinthians chapter 3, iyon po ang ating mababasa. Ako, kaya nyo akong tanggapin. Wala akong magagawa. Hindi naman ako pupunta sa impyerno kung hindi nyo ako tatanggapin. Pero ang makikita natin, kailangan natin tanggapin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Sabi niya, who then is Paul and who is Apollos? Sa ibang salin, mayroon pong sabing, just mere servant. Maghanap po tayo, no? Maghanap tayo. Dito po sa Biblia ko, dami salin dito. Sinasabi na sila lingkod lamang ng Diyos kanya. So wala silang kaugnayan sa pagkaligtasan ng inaaralan nila. Lingkod lamang sila ng Diyos kanya. Ito, dito sa New American Standard Bible. What then is Apollos? And what is Paul? Servants through whom you believed, even as the Lord gave opportunity to each one. I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. Hindi tayo ang nagliligtas ng Diyos. Lingkod lang tayo ng Diyos. Intindihin po natin yun. At mawawala sa atin itong mga kalituhan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Paano? Katulad ng panahon sa Amerika, noong 18th century, walang Kristiyano sa Amerika. Yung mga tao pumunta sa Amerika, galing lahat sila sa mga denominasyon. Kaya pumunta sila sa Amerika noong panahon na yon dahil sa merong religious persecution sa mga bansa na pinanggalingan nila. Hindi sila pinapayagan ng kalayaan na pag-aralan nila ng Biblia. Nung nakarating sila sa lupain ng Amerika, later on naging United States of America, nagkaroon silang kalayaan mag-aaral sa Biblia. At nakita nilang kamalian ng pinanggalingan ng mga denominasyon. At nagdesisyon sila na hindi nila tatanggalin na nila ang lahat ng pangalang denominasyon at sila susunod sa tunay na ebanghelyo. Sino nagbaptize sa kanila na Kristiyano? Pumunta na tayo sa pinag-uuna, yung mga naunang Kristiyano. Sino nagbaptize sa mga Kristiyano? Yung mga apostol. Sinong Kristiyano nagbaptize sa mga apostol? Wala. Wala pang Kristiyano noon, di ba? Paano ngayon niya? Kung hindi Kristiyano yung mga apostol, paano binaptismo na? Hindi yung Kristiyano. Yun ang makikita natin. Pero kung ang titingnan natin ang ebanghelyo ang nagliligtas,
at hindi ang tao, wala tayong problema. May sagutin. Paano yung pinakauna? Sino nagbautismo sa mga apostol na Kristiyano? Ngayon, kung si ganito, sino nagbautismo doon na Kristiyano? It has to start somewhere, di ba? So, nung yung mga apostol, sino nagbaptize lang sa kanilang mga Kristiyano para tawagin natin silang Kristiyano? Wala. Hindi, yung mga binautismo, hindi ng Kristiyano. Kung tayo po ay maging objective at liwanagin natin ang ating mga kaisipan, hindi nito na maayos yan. Huwag niyong ipilit siya, pero paano yung babae kanya? Ba't pupunta tayo doon? Ang kailangan lang natin isipin ng Ebanghelyo ang nagliligtas sa atin. Hindi tao. Kaya sino man nagbautismo sa iyo, maliligtas ka pa rin. Bakit? Sapagkat sumunod sa kapangyarihan ng Diyos ang Ebanghelyo. Kaya having said that, di naman natin sinasabing okay lang, pwede pala natin pabautismo pare. Hindi. Bakit yung sinasabi? Hindi mo namin ginagawa yun. At di namin gagawin. So, nag-accuse kayo ng bagay na hindi namin ginagawa. Hindi ba unfair accusation nyo? Nagbabautismo sila, babae sa kanila. Nagkakasala kayo, wala. Hindi mo yung papayagan yung babae magbautismo. Hindi namin ginagawa yun. At di namin gagawin. Bakit namin gagawin? Kahit na ba merong karapatan, sabihin na natin, ang isang babae magbautismo, ba't namin papayagan nyo? May mga kalalakihan na pwede magbaptize. Yun, tingnan nyo, wala namang gumagawa ng gano'n. Kahit kailan, wala. Yun lamang, pagpunta natin sa panahon ng mga sa Amerika na wala mang Kristiyano magbabautismo sa kanila. Doon lang ang sabi natin pinaka-rare na pagkakataon na nangyari yun. Paano ngayon yan? Hindi rin tayo ligtas. Dahil mga nagbautismo sa mga nangaral sa atin, hindi mang Kristiyano. Yung pupunta tayo sa pinanggalingan nila. Ano lang po, itong pag-aaral pong ito is, sabi nga nila, pag-gising lang ng diwa. Hindi naman sa nag-aaway tayo, hindi naman, kakapatid tayo. Kailangan, buksan natin ang ating diwa, pag-aralan natin sa objektibong paraan. Tingnan natin ang consequence ng ating pinaniniwalaan. Tingnan natin yung sinasabi ng Biblia. Hindi ko mawalang halimbawa, hindi mo na mali na. Ang dami nga natin ginagawa, wala namang halimbawa sa Biblia. Pero ginagawa natin. Paano yun? Dahil hindi lang halimbawa nagbibigay sa atin ng otoridad sa Biblia. Meron din necessary inference. Doon tayo pumapasok kung minsan. Doon sa tinatawag na necessary inference. Pag ipinipilit natin kailangan Kristiyano, ang necessary inference noon, ang tao o ang baptizer ay may kaugnayan sa kaligtasan na binabautismuhan niya. That's the necessary inference. Na mali. Dahil lang Ebanghelyo ang nagligtas sa taong yon at hindi yung baptizer. That's the point. Naglalaban tayo. Maglalabang, when there is a contradiction sa ating paniniwala at sa isang malinaw na bagay ng kasulatan, maling conclusion mo. Hindi kailangan ganito. Ito sinasabi ng Biblia, Ebanghelyo ang kapangyarihang kaligtasan. Pag sinakailangan ganito, dalawa na yan. Ang Ebanghelyo, pati nagbautismo sa'yo. Saan natin mababasa sa Biblia? Ang mababasa natin ang mga mangaral, usually siya yung nagbabautismo, ay lingkod lamang ng Diyos. At ang nagbibigay ng karagdagan at ang nagbibigay ng kaligtasan ay hindi tao kundi ang Diyos. Yan lang po. Tingnan nyo, kung meron po tayong mali. Sabihin nyo kung paano nagkamali yun. Ngayon, bakit natin ilalagay dito yung issue ng pagsasama-sama? Yun lang po, nakakalungkot yan. Wala naman tayo ibang ginagawa. Kami, ang nagbabautismo sa amin, Kristiyano din eh. Hindi naman namin pinapayagan yung hindi Kristiyano magbautismo sa mga inaalala namin. So, anong pagkakaiba dyan? Sino man nagpipilit na gano'n? Yun ang isipin po natin. Kasi baka sa pagpipilit natin ng ganyan, ipinipilit natin yung bagay na hindi inutos ng Panginoon.
we are binding something that God did not bind. Yun po ang nakakatakot dyan. Kaya dapat po natin bigyan pansin. Okay, maraming salamat mga kapatid. Dito po tayo nagtatapos. Sigurado maraming tanong dito. Pero, bakit ka matatakot magsagot sa mga tanong? Kung meron naman kasagutan galing sa banal na sulatan. Matatakot ka lang kung walang sagot galing sa banal na sulatan. Ang katakot yun dahil wala tayong katotohanan pagkakala. Tanong po tayo dito para makita natin ang mga tanong. Una pong bumati, Gina Ler, Dimling. Janice Dacoco, ito po yung buting may bahay ni Brother Alan. Si Brother Alan, walang bahay po yun. Ang mayayari ng bahay si Sister Janice Dacoco. Pero kung ba't tinatawag na yung asaang babae may bahay, ang may bahay ko kanya, ikaw walang bahay kung gano'n. Ni Brother Alan Dacoco. Lenito Torolisa, na ibang Arabi, kadakayaan, kakabsat, ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Nila Domingo, good evening everyone. John Aki, good evening po. Alia Ayakakolis, mapagpalang gabi. Mga kapatid, to God be all the glory. Amen po yan. Iba niya Senyor Sani, pagbati ng mapayapang gabi po sa lahat. Henry Rabanal, good evening po brother. Romel Garcia Morales, kumpisan ko po ito. Meaning, wrong doctrines. Yes, pag mayroong maling aral. Ang pinuntungan may maling aral. Benjamin Sobrano, good evening po, Brother Lordy. Ronnie, magandang gabi po sa lahat. Melinda Dison Celis, good evening po, Brother Lordy, sa lahat po ng mga kapatid. Oljan Ocampo, nagaling po ng Dubai po ito. Good evening po. JM Kong, maayong gabi, Brad. Maayong gabi po. Jonathan Darasin, good evening po sa lahat, Brother Lordy. Melanie Quinto Garcia, good evening po, Brother Lordy, pati sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Lita Benjamin, maayong gabi sa tanan, kay Soonan. Shmi Faye, good evening po. Mga tanong na ito eh. Joseph Sonorio, good evening, Ilaga City, Church of Christ. Tapos may man nagpapasalamat na. Marisa Rieta Manzanillo, maraming salamat po, Brother Lord. Okay. Punta tayo sa tanong. Ito si Brother Ronnie ang munang nagtanong. Yung binasa po sa Philippians 1, ibig po sabihin, pwedeng i-tolerate ng isang local church at ayaang mangaral ng isang preacher kahit hindi po sincere, katulad ng mga tinutukoy ni Pablo na nangangaral sa Philippians 1, basta nangangaral ito ng Ebanghelyo. Ang nagsasabi si Pablo, nalalaman ni Pablo yung mga taong yun, kilala niya na itong mga taong ito hindi sincere kaya sa kailang pangangaral. Ano ibig sabihin? No? Hindi naman ipinakikita o isabihin ang motibo nila ay mali sa kailang pangangaral. Ngayon, kung sa isang local church, napatunayan natin na ang ating mangaral ay may maling motibo sa pangangaral niya, ay tagalin natin siya. Maglagay tayo ng isang taong tapat. Tandaan natin ang qualification na pwedeng magturo ay dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ano? Basahin natin. Ito ang ating mababasa. Sabi dito, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men will be able to teach others also. Yun ang gusto natin maging mangaral. Pero ibig lang sabihin ni Pablo, kahit ano pang motibo ng mangaral, pag itinuro niya ang Ebanghelyo at ang tao is naniwala doon, maliligtas pa rin siya. Regardless kung anong motibo nung nangangaral. Ito nga po ang point natin. Sito is sincere. Maling motibo. Pero maliligtas pa rin yung tao na aralan niya. Kung tunay na Ebanghelyo ang ituturo niya. So, dito maliwalag, walang kaunayan yung mangaral sa kaligtasan nung inaaralan niya. Otherwise, kung maling motibo ng isang mangaral at nangaral siya ng Ebanghelyo at kung mayroong kaunayan yung tao sa kaligtasan nung inaaralan niya, yung nangaral na may maling motibo, hindi maliligtas yung inaralan niya. Di ba?
May sabi ni Pablo sa verse 18, hindi. Kahit ano pa kanyang motibo ng tao sa kanyang pangangarap, kung itinuro niya ang Ebanghelyo, ang pinagagalangan niya, bakit? Maliligtas pa rin sila. Ulitin natin. Sabi rin pa, what then? Only that, in every way, whether in pretense and in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and rejoice. Yung salitang Christ is metonymy. Ano ibig sabihin? Yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung yun ang itinuturo, kahit ano pang motibo ng tao, maliligtas. But tolerate. Pag napatunayan natin, alisin natin, ha? Dahil may magkakaroon ng maling example yun sa mga kapatid sa kongregasyon. John Aki, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be... Yan lang ang requirement ng kaligtasan. Yung tao mismo. Pag siya sumampalataya at maliligtas siya. Yun lang talaga. Kahit sino po nangaral sa kanya, kay tapat o may maling motibo, basta Ebanghelyong tinuro niya sa tao. At yung tao niya sumampalataya at nabautismo, siya maliligtas. Hindi ba yung sabi ng Panginoon? Salamat kay Brother John Aki. Ito po si Dorothy Otiu. Matulang lang po, Brad, kung sakali walang mangaral ang ilang local church at may isang pastor na nakisambang mula sa Alliance Church ang ipinangaral about love na wala namang kaibahan ng kayang turo sa mangaral ng Church of Christ, papayagan ba para mangyari lang ang pagsambang? Point is, gawain niya na mangaral ng Church of Christ na nagkatangulang, nagkasakit at di nakapagsamba. Pwede ba nating ang gawain na para sa sana? Hindi, bawal yun. Pag tinawag natin ang isang pastor ng denominasyon, nakikipag-fellowship tayo sa mali. Mali talaga yan. Basically, dito sa 2 John 9-11, mababasa natin, mali yan. Pagka pinayagan natin ng isang pastor ng denominasyon na magturo sa atin dahil nagkasakit ang preacher, magkakasala tayo sa Diyos. Dito po sa 2 John 9-11, basahin po natin. Sabi dito, whoever transgresses or goes forward and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. If anyone comes to you, ito sinasabi, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him. For he who greets him shares in his evil deeds. So bakit natin iimbitahan sa kongregasyon nyo? Pag inambatan natin ng kongregasyon, yung taong yon, na pastor ng denominasyon, magkakaroon tayo ng fellowship sa isang taong may maling aral. Kahit ituro niya o hindi ituro maling aral niya, fellowship pa rin yun. Maling turo niya eh. Alam naman natin niya, ba't natin siya iimbitahan? Ito pong tanong na ito is very hypothetical. Ina-assume natin na walang kapatid na lalaki na pwedeng tumayo sa Church of Christ doon sa pagkakataon na yun. Kaya kailangan nila mag-imbita ng isang denominational pastor. O wala silang maimbitang ibang kapatid sa ibang galing sa ibang kongregasyon para mangaral lang sa kanila. Kaya mahalaga rito na ituro natin sa mga kapatid na kalalakihan na sila rin ay may obligasyon na tumayo sa pulpito. Bakit? Paano kung nagkasakit yung mga ngaral? Merong tatayo sa pulpito. Paano kung hindi ka nagkasakit pero kayo umalis at nangaral sa ibang lugar? May tatayo sa pulpito. So, di natin kailangan mag-imbita ng denominational pastor. Hindi. Kasalanan nyo. Dahil sa having fellowship sa may tao nagtuturo, maling aral. Si Ronnie, question nila eh. Sabi ko, marami taong dito eh. May kaibahan po ba yung tao ng aralan ng tamang plan of salvation with false doctrine at pagkatapos ng bautismo doon sa tao ng aralan din ng tamang plan of salvation pero nangahawak o naniniwala naman po sa doctrine ng inheritance? Wala. Pareho silang tumanggap ng maling aral. Hindi natin pinag-uusapan kung anong uri na maling aral. Basta ito'y maling aral, kaya ito'y tinuro ng mga kapatid sa pananampalataya, mga liberal preachers, o ito'y tinuturo ng isang denominational preacher, mali pa rin yun. So ito yung katunayan
na kahit sino pang nagtuturo ng mali, mali pa rin yun. Kaya ito'y kapatid sa pananampalataya o siya denominational preacher na nagturo ng mali, mali pa rin yun. Sa kabilang banda naman, kahit sino nagturo ng tama, tama pa rin yun. Hindi nag-iiba yung katotohanan dahil sa nagtuturo. Mas itinuro yung katotohanan pa rin yun, kahit sino pa nagturo. Ngayon naman, balik tayo sa mali. Kahit kapatid pa sa pananampalataya nagturo ng mali, o denominational preacher, mali pa rin yun. Hindi pinag-uusapan kung sino nagturo. Basta mali tinuro, mali pa rin yun. So, walang pagkakaiba. Kaya ito'y doktrina ng institutional doctrine na inaralan bago ka nabautismohan o yung inherited sin, ang intinuro siya bago ka nabautis, pareho lang yun. Hindi ka pa rin maniligtas. Dahil tumag ka pa ng maling aral. So, hindi pinag-uusap kung saan nanggaling ang maling aral. Ito'y maling aral pa rin. Di ba, mga kapatid? Brad, tama po ganyan na ganyan ang turo sa amin ni Brother June. Iba po talagang aral ng Church of Christ, walang dagdag, walang bawas. Kung ano po nasa Bible, yun ang sinusunod. Salamat po sa mga, tama naman yun. Walang mabasa natin. Anong tinuturo ng Biblia ng ating ituro? Kung nating ituro ang hindi tinuturo ng ating Panginoon, hindi tayo pwede magdagdag eh. Hindi tayo magdagdag. Ang kaligtasan ay nasa Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi mo pwede dagdagan yun. Ang Ebanghelyo magliligtas sa atin. Hindi mo pwede dagdagan yun. Di ba? May tanong pa rito. Sabi, ano pa bang ibig sabihin na sinabi ni Juan Bautista na babautismohan niya kayo ng Espiritu at apoy? Dalawa ang mapupuntahan nung binautismohan ni John the Baptist. Yung iba ay nabautismo sa Espiritu Santo, yun ang mga apostol. Yung apoy, hindi sila maliligtas. Hindi lahat ng binautismo ni John the Baptist ay maliligtas. Dito yung apoy, makikita natin. Pupunta tayo sa pinanggalingan ng talata. Para hindi tayo ano ba yung apoy doon? Yung apoy doon, impyerno. Sila yung malulubog sa impyerno. Basahin natin. Basahin natin. Dito po sa Matthew chapter 3 verse 11, I did baptize you with water unto repentance, but he was coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Tapos meron siyang kasunod. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So, meron mga binautismo si John Baptist na mapupunta sa impyerno. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi yung baptism of fire, baptism of the Holy Spirit. Hindi, iba yun. Pinaliwanagan sa kasunod na talata. Kung ang ibig sabihin ng, hindi natin nakikita si yung Brother John, baka naman natuloy na po kanyang pagkakasakit. Pangutana, nung araw na 3,000 nabaptize sa Ilog Jordan, po ba ginanap yun? Hindi natin alam. Sa loob po ng Jerusalem, mayroon po mga swimming pools doon. So, mahal doon sila nabaptized o kahit saan, basta may tubig. Hindi naman mahalaga kung saan tayo nabautismo. Basta nabautismo tayo, nailubog tayo sa may tubig, maligtas tayo. 3,000 yun. Paano sila binautismo? Hindi na natin problema yun. Ang alam natin, nabautismo sila. Period. Bakit pa natin problemahin kung paano sila nabautismohan? 3,000 yan, ganyan. Mano kung sila parang mabautismo 3,000, yung maabot sa isang araw, isang araw, binabautismo 3,000. Ang point mo doon, nabautismo sila. Huwag natin problema. Kung paglulubog lang, meron akong nakausap Methodist noon, sinasabi niya yun. Kung kasi kayo, nailabog sila nga niya. 3,000. 12 lang yung apostol kanya. Mano kung 12 lang ka, 19,000 divided by 12, yun ang binautismo ng bawat isa. Pero yung tanong mo nga kung hindi nagbabago katotohanan ng pagbabautis paglulubog. Kasi Methodist na yun. Naniniwala siya pwedeng wisik, pwedeng buhos, pwedeng lubog.
Siyempre, naniniwala sila, pwedeng ang baptism, pwedeng misik o buhos. Parang sabi nila. Ay sabi ko, yung tanong mo, wala namang kahalagahan yan, gaho. Pwede man nilang baptismo yan sa loob ng isang araw eh. O kahit pa 2 araw, gaho. Basta ang mahalaga na baptismo sila. So, wala po problemahan yun. Diba? Sabi ni Brother John, thank you po sa araw ni Brother Lordy. Salamat. Only God knows. Jeffrey Organiza. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng only God knows. Kung ibig sabihin only God knows kung anong saan nasa puso mo, totoo yun. Yung only God knows kung anong totoo, totoo din yun. Pero alam natin, pinahayag ng Diyos ang katotohanan niya, di ba? Bakit only God knows? Pinahayag ng Diyos ang katotohanan niya. So we also know kung ano yung katotohanan niya. Di ba? Sabi po, Brother Melanie Quinto Garcia, may sakit po si Brother John. Meron po, may sakit po. Para maiwasan ng maling aral, turo, dapat ang itinuturo ay puno ng mga talata, nagpapatunay na itinuturo. Kung minsan ng brother nito, mali naman yung pagkapit ng talata. Kung gusto nating patunayan yan, yung lahat na nagbaptismo ng mga Kristiyano sa New Testament, sila yung mga Kristiyano na may kalob ng Espiritu Santo. O sila yung mga apostol. Sino ngayon ang apostol na magbabautismo sa atin? Kung susundin natin mga apostol example, ha? Sinong Kristiyano na may kalob ng Espiritu Santo magbabautismo sa atin? Kung ang ating pagsunod ay meron kayong mababasang mga example na Kristiyano na baptize. O, totoo yun. Anong klaseng Kristiyano na baptize? Ang mga klaseng Kristiyano na baptize ay mga apostol. Meron pa bang apostol ngayon? Wala. Hindi mo pwedeng sundin nyo. Kasi wala namang apostol eh. Eh yung paano yung mga kapatid na may kalob ng Espiritu Santo? Meron pa bang kapatid na may kalob ng Espiritu Santo ngayon? Wala na. Hindi mo lang pwedeng mabaptize. Kasi lahat ng mag-baptize, mga apostol o may kapatid na may kalob ng Espiritu Santo. Eh wala naman ganun ngayon. So hindi na tayo pwedeng mabaptize ngayon. Kung sinusunod natin na may nabasa aming halimbawa na ganito. Sa mga halimbawa, may bahagi na nagkataon lang. At may bahagi ng isang halimbawa na kailangan mong gawin. Doon sa mga bautismo, ano bang kailangan natin? Mabautismohan. Ano yung nagkataon? Yung nagbautismo. O yung nangaral. Yung nagkataon lang yan. Nung nangaral si Pablo sa Troas, nagkataon si Pablo nangaral doon. Pero kahit sino pwedeng mangaral basta tinuturo niya yung katotohanan. Di ba? Pwedeng mapalitan yung mga ngaral. Eh si Pablo, si Pedro, sino man, basta katotohanan tinuturo niya, pwedeng gawin yun. So sabi ko nga, pag ipipilit natin yan, wala rin kayong mapapatunayan. Ang lahat na nagbautismo sa Bagong Tipan ay mga apostol o kaya mga kapatid na may kalob ng Espiritu Santo. Meron pa bang ganun ngayon? Wala. So anong ibig sabihin? Nagkataon lang ng baptize. Pag pinilit natin yan, Kristiyano na magbaptize, ito, tanggapin natin. Anong klaseng Kristiyano baptize sa New Testament? Tingnan niyo, mga ano yan, mga lehitimong tanong yan. Si Augusto 12, ano po bang mas accurate? AD 33, AD 30? Para walang pong tama yan, depende sa pagtingin ng panahon. Kung i-research po niya, nung si Kristo po na ating Panginoon ay kumalat na ang pananampalatayang Kristiyano, pinalitan nila basihan ng panahon. Mula sa founding of Rome, patungo sa kapanganakan ng Panginoon. Ang gumawa po niya ng pangalan si Dionysius, nagkamali siya ng ilang taon. Dahil nung lumabas ang kanyang calculation, lumilitaw, si Kristo ay pinanganak 4 na taon bago siya pinanganak, noong 4 BC. Ay, ang BC means before Christ. So, 4 na taon ipinanganak ang Panginoon, 4 na taon bago siya ipinanganak. Nagkamali siya, kaya dapat ngayon, ang taon natin, hindi 2020, dapat 2030 na yan. So, anong tama? Pareho. Pag yung ating basihan sa kasalukuyan nating taon, 30 AD. Pag pinagbabasya ng Biblia, na si Kristo nangaral nung siya'y 30 taon, at siya'y nangaral sa loob ng 3 taon bago siya namatay, so 33 AD. So, depende. Kung biblical, 33 AD. Yun ang tamang panahon eh.
Kaso yung kasalukuyan nating panahon ay nagkamali dahil kay Dionysius. So lumalabas, 30 AD. Yun po ang sagot doon. Kung biblical, 33 AD. Dahil 30 years ang nangaral ng Panginoon, tapos natuntong siya nangaral. Ang problema, yung ating betya ay mali. Biro nyo, si Kristo pinanganak, 4 na taon bago siya pinanganak. Dahil nagkamali nga po si Dionysius. Siguro sa susunod na pagkakataon, palipaliwalag po natin sa isang mas detalyadong paraan. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga tanong at mga pag-aralan po natin. Kasi ganun, ang ating pagiging Kristiyano ay walang katapusang pag-aaral, hindi pagsarado ng ating kaisipan sa sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming salamat po mga kapatid. I am thinking today of that beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea billow rolls. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when His face I behold, living gems at His feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? O land of rest for the eyesight, when will the moment come, when I shall lay my armor by and dwell in peace at home? We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. No tranquil joys on earth I know, no peaceful sheltering dome. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He made me cease to roam, and lean for succor on His breast, till He conduct me home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam.
With him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Gawin na po mga kapatid. Tayo po ay magpapaalam na at pagsamantala. Kita-kita tayo, loobin ng Panginoon sa susunod na linggo, sa araw ng Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Bukas po ay Valentine's Day. Mga magsingirog, yung araw nila. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ay muli nagpapasalamat sa inyo. Wala pong salita, maaari namin bigkasin sa kadakilaan ninyo, O Diyos, sa inyong dakilang pagmamahal po sa amin, na sa inyong pagmamalasakit, kawaan, ay gumawa kayo ng paraan para kami mailigtas sa aming kalagayan na kami alipin ng pagkakasala. Ang kamatay mo ng Panginoon na nagpalaya sa amin mula sa tali ng kasalanan, kung kami po susunod sa Ebanghelyo, kung kami po ay manatiling tapat hanggang sa araw ng aming kamatayan. Kami, O Diyos, ay kumikilala na sa gitna po ng sanglibutan ito. Kami po ay kakamali at gumagawa ng maling akbang laban sa inyong kalooban. Kayo po yung humingi ng tawad, O Diyos. Naway pagsikapan po namin na kami maging lumago sa biyaya at kaalaman ng aming Panginoon. Sikapan po namin na kami mag-instrumento ng pangaming Ebanghelyo upang may mga tao sa sanglibutan ang maligtas ng liwanag ng katotohanan. Naway ang pagmamahal sa iman sa gitna namin, O Diyos, hindi ang pagkakaroon ng pagkataasan. Sana po hindi opinion namin na maging sa gitna po namin, kundi ang iyong katotohanan. Mayroon po yung mingi sa inyo, O Diyos, sa gitna po ng maaaring kaguluhan sa mundong ito. Naway ay mga namamahal sa pamahalaan ay magkarunungan upang mapamahalan din ang mabuti ang aming bansa. At yun din po mga namamahala sa ibang mga bansa upang kapayapaan po ay mapanatili. Nasan po na pagkasingayan ng Panginoon, pundalin kami sa aming tunay ng tahanan na inyong ininda sa langit magpakailanman. At ang mabangit ito ay miningi, nagilapan sa Kristo na Panginoon. Nasilahan po, tayo mag-ingat. God bless. Hanggang sa susunod na Facebook Live.